Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Today is a Sunday, so gawin natin medyo motivational lang kaunti yung ating approach sa video. May natutunan ako, tatlong bagay. Ito daw yung tatlong bagay that will continuously make you happy. Oh wow! Sino ba naman ang hindi gustong maging masaya, 'di ba? Lahat naman tayo gusto natin maging masaya. So ito daw yung tatlong pwede nating gawin para lagi tayong happy. Okay, number one, be content. Ayan. Hindi yung hindi yung content na content diba? Ang content, yun yung ginagawa ko ngayon, content creation. Gumagawa ako ng content. Yung be content, ayan, makontento. Yun daw ang unang step para laging maging masaya. Makontento tayo sa kung anong meron tayo. Pero marami kasi nagkakamali. Akala nila pag sinabing be content o makontento ka na lang, yun na lang ibig sabihin daw nun, kung anong meron kaya na lang, makontento ka na dyan. Hindi naman ganoon. Iba pala ang ibig sabihin ng makontento. Makontento tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Walang masama kung tayo ay mangangarap na magkaroon ng iba pang mga bagay na wala tayo ngayon, pero makontento tayo sa kung anong meron tayo. Ayan. Halimbawa, meron akong motor ganito, 400cc. Huwag na akong malungkot. Huwag akong malungkot na 400cc lang yung motor ko. Makontento ako na 400cc, 41 horsepower. Pero pwede naman akong mag-asam. Pwede naman akong mag-asam na one day magkaroon ng 600 super sports or liter bike 1000cc. Walang masama doon. Pero wag akong malungkot 400 lang motor ko. Wag akong mahiya, wag akong mainggit sa iba. Makontento ako sa kung anong meron ako. Ito, 400cc na China bike, 'di ba? 41 horsepower. Makontento ako kasi this is my motorcycle. And this motorcycle makes me happy. Balang araw magkakaroon ako ng ibang motor, why not, 'di ba? Pero sa ngayon, makontento ako dahil ito yung meron ako. Ayan. Number 2, pangalawang pwedeng gawin para laging maging happy. Be grateful. O, di ba? Be grateful sa lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon. O katulad kanina yung sa number 1, makontento ka. Be grateful. Ako grateful ako, may motor akong ganito, may big bike akong 400cc. Di ba? Pero hindi lang sa ganung bagay, hindi lang sa material na bagay. Maging grateful din tayo sa mga nangyayari sa atin, sa trabaho ko, sa kung anong ginagawa namin na pamilya ko. Maging grateful tayo sa mga kaibigan, sa mga kakilala, sa mga nakakasalamuhan natin. Maging grateful tayo sa mga pinupuntahan natin. Maging grateful tayo sa lahat ng bagay. Maging grateful tayo. Kasi sa pagiging grateful, dun lalabas yung appreciation natin. Appreciation sa kahit mga mumunting bagay na akala natin walang silbi, pero yung pala napakahalaga nila. Pag tayo ay grateful, mabait tayo. Tayo ay pag grateful, marami ng bagay ang susunod dyan eh. We are kind, we are nice, positive lagi tayo because we are grateful. Halimbawa, ito na lang siguro, I'm grateful na maluwag ngayon ng karsada, kaya nakakapagpasyal-pasyal ako. Paano kung traffic halimbawa? Sige na, okay lang, magiging grateful pa rin ako. Kasi yung iba nga let's do mini jump. Yay! Mini jump! I'm grateful. Napapatalon ko ang motor ko ng kahit mga 1 inch lang. Kakamotehan ng puta. Mini jump. Kaya ako gusto laging dumaan dito kasi dahil dun sa humps na yun Kasi napapalundag ko yung motor ko ng kahit 1 inch lang.
I am grateful for that. 'Di ba? Hindi naman ako stunt rider, hindi ako magaling na rider, but I am grateful na kaya kong mag-ride. O balik tayo sa traffic, 'di ba? Kahit traffic 'yan, sige maging grateful pa rin tayo. Kasi yung iba nga 'di ba? Yung iba nga hindi makapunta sa gusto nilang puntahan, walang pamasahe. Yung iba hindi makapaglakad kasi may sakit. Hindi makapag-commute kasi nahihirapan. Napakaraming, alam mo yun, napakaraming tao na mas nasa malalang sitwasyon kesa sa atin. Huwag na tayong malungkot na ako ito, nagmumotor ako, na-stuck ako sa traffic, magmumura ako, tanginang yan, diba? Pero isipin ko, yung iba nga naglalakad yung iba nga hindi maka-afford makapag-commute kasi walang pamasahe. Yung iba pupunta sa job interview, walang pamasahe. Nung lumabas, umulan, bumaha, hindi na nakapaglakad, hindi na nakapunta dun sa job interview, hindi nagkaroon ng trabaho. Ako, nasa traffic ako, papunta ako sa trabaho ko Tinawagan ko boss ko. Yung boss ko sabi, sige, okay lang yan, malate ka, basta wag na lang uulitin sa susunod. Di ba? Grateful pa ako, mababait yung boss ko. Paano yung iba na mas malala yung sitwasyon, tapos nakikita mo nakangiti sila? Ayan. So number 2 na pwede natin gawin para tayo ay manatiling happy, ayan ang abagaan traffic, ay be grateful. And number 3, sabi ko 3 bagay yung natutunan ko, di ba? So ano yung pangatlo na natutunan ko na sikreto daw? Hindi naman sikreto ang tawag nila. Basta the secrets on how to remain happy. Number 3, letter F. Let's always find an excuse, find a reason. Letter F, to have fun. O kung ayaw nyo ng letter F, letter E, to enjoy. O ayaw nyo ng E, F, o letter G, to be gay. Hindi yung hindi yung sex gender gay as in happy. Lagi daw tayong maghanap ng rason para magsaya, have fun, enjoy. I-enjoy natin kung ano man yung sitwasyon natin o kung ano man yung nangyayari sa atin. Okay, sige, sabihin natin na ganito, kinidnap ka, 'di ba? Ano namang fun doon? Wala namang masaya doon, 'di ba? Nakakalungkot 'yon. Pero syempre tumabsong ang kanyang attachment. Syempre, kapilosopohan na naman 'yon. Nakidnap ka, ba't ka pa magiging masaya, 'di ba? Pero why not? 'Di ba? Why not? Malay mo, mabago mo ang isip ng mga kidnappers mo kung ikaw ay nakangiti. Tapos tinuruan mo sila, alam nyo ba kung paano maging happy palagi? Okay. So, what I'm trying to say sa number 3 is try to enjoy. Enjoy natin yung mga sitwasyon. Kung mapupunta tayo sa mga sitwasyon na puro problema, puro issues, hindi ko naman sinasabing, di ba? Nakabuntis ka. Tatawa ka na lang, di ba? Sabi ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Okay yun, tawanan natin ang problema natin, pero problema pa rin yun, di ba? Ang mahalaga doon is yung mindset natin na positive pa rin tayo. May problema tayo, walang question doon, may problema. Nakabuntis ka di ba? Problema yun. Pero i-enjoy mo by looking at a different perspective. Nakabuntis ka, halimbawa 16 years old ka pa lang, 14 yung nabuntis mo. Alam mo maganda doon? Paglaki ng anak mo, wala kayong masyadong age gap, para lang kayo magtropa. Ang sarap sa pakiramdam nun. At ang sarap sa pakiramdam na may anak. Binatang ama, nakakalungkot, diba? Kailangan nating harapin yung problema na yon. Pero ang kagandahan doon, di ba? Ang anak is a blessing. A child is a blessing. So why not, di ba? I-enjoy natin yung moment na, magulang na ako, 16 pa lang, magulang na ako. Harapin natin yung problema, walang problema. Wala naman akong sinasabing hindi Solusyonan natin yung problema, gawa natin ng paraan yung sitwasyon. Pero again, let's take a look at different perspectives. Tingnan natin yung buhay natin sa iba't ibang anggulo. And humanap tayo ng excuse. Let's find a reason para mag-enjoy. Ayan. Yun yung tatlong mga pwede nating gawin
so that we can continue to enjoy, so that we can continue to be happy sa buhay natin. Again, number 1, be contented, makontento, be content with what we have. Walang masama kung mag-a-aspire kung mag-a-aspire tayo ng ibang bagay, pero makontento tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Number 2, be grateful. Hindi ko na kailangang ulit-ulitin pa yung mga sinabi ko kanina. Kung hindi mo maintindihan kung paano maging grateful, ay mas malaki ang problema mo, kapatid. So be grateful. And number 3, enjoy, have fun. Thank you so much for joining me on this Sunday motivational video. Sana kahit pa paano naging motivational to. Always be happy, always be safe. I will see you on the next one.